mga parts. So meron lang akong kunting ano sa inyo tips. So ito, ginawa ko na to. Tapos ginamit lang ng 3 days, nagloko na siya. So ito yung sinasabi ko pag nag-diagnose ka ng ganito, no? Halimbawa, so bago mo buksan tong stator, check mo muna. Halimbawa ito, katulad nito. So nag-check tayo ng CTI. So wala, no? So gas meron, tapos drain natin may tubig. Yan na, na-drain na siya. Tapos ngayon, bago kayo mag decision para buksan tong stator, so may kuryente naman kasi galing sa charger tayo ng battery, ano. Bago kayo mag decision dyan, kailangan nyo i-check muna sa ignition coil para pag wala dito, doon na kayo mag decision sa stator. Ito, stator, saan yung buksan para hindi doble trabaho, kasi magbabaklas pa kayo dito, papalit pa yun ng gasket, matrabaho na siya. So unahin nyo muna dito. First, carburetor, spark plug, CDI, connection. Kung primary, check nyo yung connection kung may supply. So bago stator, CDI yan. So palit tayo ng CDI, 4 pins, wala pa rin. So bago ako nag-decision para doon sa stator, check ko muna dito, pinalitan ko muna to. So ayan. Yan, on natin yung susi. So manda na siya. So ibig sabihin, sira yung ignition coil. Kundi ito na siya, kasi matagal na. Alright, yun lang. Kunting tips lang yan para sa inyo. So ayun nga mga parts, no. So bago nyo buksan yung stator, check nyo muna lahat. Una nyong gawin, check nyo yung kuryente. Kung wala, check nyo yung connection galing sa stator. Kung primary siya, check nyo primary ng supply, ano, galing sa stator. Tapos ang sunod, battery operated. Kung battery operated siya, check nyo yung supply ng CDI, supply ng galing sa battery, galing sa susian. So ang ano nyo, next nyong gawin is check nyo yung ignition coil. So pag wala pa rin sa ignition coil, tapos good yung CDI, nagpalit na kayo ng CDI, ibig sabihin ang sira nun is pulser. So right, yun lang ang tips ko sa inyo pag nag-troubleshoot kayo. Pag may kuryente naman, yung ignition coil at spark plug, carburetor yung lilinisan nyo. Sigurado barado yun, or may tubig. Alright? Right.